Isang magandang gabi, Buspaw. Ako si Andrea. Noong isang taon, nagpasya akong bumalik sa Bicol matapos ang maraming taon ng pagtatrabaho sa Maynila. Ang lugar na iyon ay kilala sa mga bagyo at matitinding ulan. At sa araw na iyon, naramdaman ko na may kakaibang hangin sa paligid. Ang pangalan ng barangay ay San Jose, Sorsogon. Isang lugar na tahimik sa araw, ngunit tila nagbabanta sa gabi. Lumipas ang hapon, Buspaw, na may mga ulap na makapal at mabigat. Habang papalapit ang gabi, ay naramdaman ko ang kakaibang lamig na hindi maipaliwanag. Umulan ng malakas, ngunit hindi iyon karaniwang ulan. Ang bawat patak ay parang may tinatagong tunog. Isang bulong na hindi mo maunawaan. Habang naglalakad ako papunta sa lumang bahay ng aking lola, napansin kong parang gumagalaw ang anino sa mga puno. Hindi ito karaniwang anino. Parang may sariling buhay at sinusundan ako. Ang bahay ay matagal nang walang nakatira. Sa aking pagpasok, ang pinto ay bahagyang nakabukas. Hindi ko ito binuksan. Para bang iniwan na lang ng hangin. Ang sahig ay basa at malagkit sa putik. Habang umuulan, Buspaw, napansin ko ang mga lumang larawan ng pamilya ko. Lahat ay tila nakatingin sa akin, ngunit may kakaibang ekspresyon. Halos hindi iyon tao, Buspaw. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ko ang tinig ng ulan na nagiging mas malakas. Parang may nagbubukas ng pintuan sa ibang dimensyon. Hindi ko makita, ngunit naramdaman ko na may mga mata na nakatingin mula sa dilim ng kisame. Isang kakaibang liwanag ang bumalot sa silid. At habang tinitignan ko ito, nakakita ako ng maliliit na hugis ng tao na parang gawa sa usok. Dumadaan sa sahig at sa pader. Ang ilan ay bumabagsak sa sahig, ngunit bigla na lamang nawawala sa hangin. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nandoon, ngunit ang bawat patak ng ulan ay parang nagdadala ng mas madilim na enerhiya. Sa labas ng bintana ay nakita ko ang mga ulap na kumikislap, ngunit hindi iyon kidlat. Parang mata ng mga nilalang sa itaas na nagbabantay. Ang hangin ay may mga bulong at sa bawat hinga ay parang may humihingi ng tulong. Habang patuloy ang ulan, napagtanto ko na ang lugar na ito ay hindi lang apektado ng kalikasan, kundi may nakatagong kasaysayan. May mga kwento ng mga nawawalang tao sa kabundukan ng Sorsogon, mga bata at matanda na bigla na lang nawala sa gitna ng malakas na ulan. At sa bawat bagyo, sinasabi ng matatanda na bumabalik ang mga kaluluwang iyon, naghahanap ng mga kasama sa dilim. Sa aking pananatili sa lumang bahay, ay may naramdaman akong presensya sa likuran ko. Hindi ko ito nakita, ngunit bawat hakbang ko ay may kasabay na ibang hakbang. Ang sahig ay parang may buhay, at sa bawat paglakad ko ay may mga patak ng tubig na hindi mula sa ulan, kundi mula sa kisame na tila lumalakad kasama ko. Pagkatapos ng ilang oras, Buspaw,
Habang nagpapatuloy ang ulan, napansin ko ang isang pinto sa silid na dati ay wala. Ito ay bahagyang nakabukas at naglalabas ng kakaibang liwanag. Hindi natural na liwanag. Lumapit ako at sa gilid ng aking paningin ay nakita ko ang mga aninong naglalakad sa labas. Parang mga tao ngunit masyadong manipis at matangkad at may mga mata na pulang-pula. Wala iyong kibo. Hindi ko na nakita ang pinto nang bumalik ako sa harap ng sala. Ang bagyo ay nagpatuloy magdamag. Ngunit sa umaga, tila walang nangyari. Maliban sa mga malagkit na yapak sa sahig at ang malalim na amoy ng ulan na parang hindi basta-basta nawawala. Paglabas ko sa bahay, nakita ko sa kalsada ang mga bakas ng paa. Mga paa na malaki. Tila may sapin sa dulo. Ngunit wala namang tao. Ang hangin ay tahimik. Ngunit alam kong bumalik sila sa kanilang lugar sa dilim. Hanggang ngayon, Buspaw, tuwing umuulan sa Bicol, naririnig ko pa rin ang tinig ng ulan na nagdadala ng mga lihim. Ang lugar na ito ay maganda, ngunit may itinatagong kababalaghan sa bawat patak ng ulan. Isang bagay na hindi mo makikita sa liwanag ng araw.